Magandang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat tayo sa Diyos na tayo po ay nakapanambahan pa rin kahit sa online lamang. Kaya samahan po ninyo ako sa ating panalangin. O Diyos naming mapagmahal, Diyos naming mapagpatawad, kami po ay dumudulog sa iyo sa umagang ito upang aming hilingin, Panginoon, ng iyo pong awa at iyo pong patuloy na pagbigay sa amin ng pag-iingat. Kaya, O Diyos na mahabagin, kami po'y dumudulog sa inyo na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali. Kami po'y nagmamakaawang iyo pong patuloy na bigyan ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga karumihan, O Diyos. At ikaw po ang aming pong Diyos na patuloy na magpalaala sa amin sa tuwi-tuwi na kami nagkakamali, nagkakasala. Salamat, O Diyos, sa umagang ito na kami po'y nalito muli, makapakarinig sa iyo pong mga salita at amin pong itong hinihiling sa iyo na kami po'y iyong patnubayan, samahan, Panginoon, at hinihiling po namin ang iyo pong gabay, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu upang amin pong maunawaan ang lahat ng iyong pong palaala sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, din sa mga tao pong patuloy na nagbabasa ng kanila pong banal na kasulatan, patuloy na naghahayag ng kaligtasan sa ibang tao. Amin pong panalangin, Panginoon, na inyo pong silang gabayan at inyo pong silang bigyan ng karunungan taglay, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito rin, amin pong pinapasalamatan yung pagdaos ng kaarawan ng mga Biyernes family mula doon kay Richard, doon kay Ila at saka kay Renz, Panginoon, sa buwang Mayo na ito. Amin pong hinihiling sa iyo, Diyos, na sila po ay iyo pong pagpalain, patnubayan, palalahanan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay, Panginoon. Lamang magpapasalamat sila sa iyo, O Diyos, dahil ang buhay na ito ay hiram lamang po, at salamat po sa mga taon na kanila pong idinadaos, Panginoon, tuwi-tuwi na dumadating ang taon-taon, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, at sa buong pamilya. Purihin ikaw, Panginoon. Maging po, Panginoon, sa lahat ng mga pamilya po sa Blessed Harvest, Panginoon, dalangin namin ang iyo pong patnubay, pag-iingat, Panginoon. Maging po doon sa kagalingan ni Janica at saka ni Mylene, Panginoon. Amin pong pinapasalamatan, O Diyos, ang iyo pong patuloy na pag-iingat sa kanila, Panginoon. Maging po ang aming dalangin sa bawat pamilya mula doon sa Dian family, sa mga De Leon family, mula kay Lando, Panginoon, sa kanyang pamilya, kay Deaconess Tess, kay Lita, sa kanilang mga pamilya, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na medyo nang hihina, Panginoon. Aming dalangin na kayo po patuloy na magbigay sa kanila ng gabay, Panginoon, at kalakasan, na ikaw ang Diyos na kanila pong maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Dalangin namin, O Diyos, ng mga kabataang ito ay lalong maghanap ng gabay mula sa iyo, Panginoon, hindi po doon sa mga nakikita po nilang mga payo mula sa kapaligiran, maging po doon sa mga internet, maging po doon sa kanila pong mga kaibigan, bagkus doon nila hanapin, Panginoon, ang iyong salita na magbibigay sa kanila ng wastong gabay, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa umagang ito na ikaw pong aming pong Diyos na tagapangaral, tagapanguna, tagagabay, at nagwawasto sa bawat isa sa amin. Maging po doon sa mga pamilya ng mga Bornasal, sa mga co-family, doon sa Biyernes family din, Panginoon, maging dito sa kinala Arne, salamat po na nakasyepe, nakapanganak na at malusog na lalaki, si Ram Lemuel, Panginoon. Ang ibig sabihin, mabuti ang Diyos, kaya salamat po, Panginoon, sa iyo pong paggabay sa kanila, magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan, O Diyos. Magiging po doon sa kanilang ama, si Romuel, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw pong kumausap sa kanya, O Diyos. Ingatan mo siya palagi, Panginoon. At batid namin na alam niya na may Diyos na palagi pong tumutulong sa kanila.
Kaya o Panginoon, salamat sa iyo pong patuloy na pagbigay sa kanila ng palaala o Diyos at gabay. Ngayong umagang ito, nais po naming binabalik ang lahat ng pasasalamat na ito o Diyos. Dahil ikaw po ang nagbigay po sa amin ng patnubay, pag-iingat, at lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Maging po sa mga Bornasal family, Amon family, Aquino family, Panginoon. Sa iyo pong patuloy na pag-iingat sa kanila o Diyos. Ikaw po ang aming pong inaasahan sa lahat ng sandali o Diyos. Pagkaingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tukuban niyo po kami ng iyong banal na dugo at ilayin niyo po kami sa kapahamakan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito aming dalangin. Amen at amen. Sa umagang ito, mga kapatid, nais po nating talakayin yung karugtong noong nakaraang Wednesday. Dahil noong nakaraang Wednesday, ito patungkol doon sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ibig sabihin, siya po ay nagbalik na noon. Pero ngayon ang karugtong noon, nauna po tayo doon sa mga doktrinang yung katuruan na yon. At ito ngayong ating paksa ay patungkol po doon sa mga huling araw. Ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Isayas, 46, talatang 9 hanggang talatang 11. Kaya kung meron po kayong mga Biblia, nais ko pong sabay po ninyo akong basahin po ito. At ito po yung maiksi lamang. Kaya hanapin nyo Isayas o Isayas 46, 9 to 11. At dito po nakalagay sa talatang 9, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala ng iba. Doon sa 10 sabi niya, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko. Doon at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Doon sa 11, sabi, may tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Purihin ang Diyos sa kanyang salita na ating binasa ngayon. Siya po ay dakilain. Salamat at salamat. Mga kapatid, dito po sa panimula, ang mga hula ba ng Biblia doon sa loob ng banal na kasulatan ay inimbento lang ba ng matatalinong tao o ang mga ito ay nagmula ba talaga sa Diyos? Tayo na mga kapatid, samahan po ninyo akong ati pong itong basahin, saliksikin kung ano ang nakasaad sa banal na kasulatan o sa Biblia. Pakinggan po natin, basahin, surihin ang mga katibayan at na ating nabasa doon sa ating pong pang-10 kanina ng talata doon sa Isaiah 46, doon sa ating pinakabuod na talata sa 10, ang sabi nga doon sa 10, sa simula pa'y itinakda ko na, yun ang sabi ng Panginoon, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Para bang ito'y nagbabadya na wala tayong magagawa dahil siya po makapangyarihan at ito po sinabi niya. Nabubuhay tayo ngayon mga kapatid sa mahirap na panahon dahil sa kalagayan natin dulot nitong pandemya na mula pa noong 2020 at hanggang ngayon 2021. Walang tigil ang dating ng balita tungkol sa kalamidad at kaguluhan sa ating kapaligiran o sa iba't ibang bahagi ng daigdig. May pantanging kahulugan ba ang pangyayaring ito? So ating pong mababasa na doon po sa susunod na mga ating pong titingnan ay patungkol po dito sa isang mga sinasabi po dito na mahalaga po nating malaman kung ano po ang sinasabi po dito. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang mga sarili po natin na ating pong titingnan ng maayos kung ano po yung nilalaman po nito. Mahigit ng 2,000 taon ang nakakalipas, inihula ng Biblia sa mga sangkatauhan dito sa daigdig
na aabot sa sukdulan ang katapusan ng sistema o mga pamamaraan dito sa bawat bansa sa mga bagay-bagay. Kaya mga kapatid, basahin po natin dito sa Mateo 24, tatlo kung anong sinasabi po dito. Ito po'y patungkol po doon sa Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga disipulo doon sa bundok ng Ulibo. Ang sabi po dito sa Mateo 24 verse 3, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Ulibo at nagsilapit sa kanya ang bukod ng mga alagad na nagkikipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Hindi ito nangangulugan mga kapatid sa katapusan ng mundo gaya ng kinakatakutan ng mga tao. Sa halip, inilalarawan ng Biblia sa mga puntong ito ang mga pangyayari sa mga saloobin ng tao o isang tanda na maganap ang panahon na tinatawag na huling araw. Kaya mga kapatid, titingnan po natin yun sa pangalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 1, ang sabi po dito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ang sinabi nga dito ni Jesus sa kanyang mga tagasunod o mga disipulo na kapag nakita nilang nagaganap ang mga bagay na ito, malapit nang magwawakas ang kahirapan. Dahil mga kapatid, ilang beses ko pa sinasabi yan sa tuwing ako po nag-ahayag ng salita ng Diyos o mensahe na darating ang panahon at palatandaan kung kailan ang pagbalik ng Panginoon. Kung ano na mga palatandaan na yun, alam po natin kung ano po yun, marami pong mga sakunang magaganap. Kaya dito po sa Lucas 21, talatang 31, ang sabi po dito, gayon din naman kayo, pagka nakita ninyong nangyayari mga bagay na ito, talastasin ninyo ang malapit na ang kaharian ng Diyos. 'Di ba? Yung ating pong pag-aralan nung last Wednesday, yung kaharian ng Diyos, yung 1,000 paghahari ng Panginoong Hesukristo. Dito po, malapit na po 'yon. Kaya mga kapatid, samahan po ninyo ako at ating isa-isahing i-review ang mga ilan ng mga hula na nagpapakitang naiiba sa panahon natin ngayon. Kaya tunghayan po natin yung unang hula. Ito po maraming hula na sa loob ng Biblia, pero mayroon po tayong 5 hula na tatalakayin po natin. Napaka-importante po nito dahil ito po nakikita at nararanasan na po natin. Ang unang hula ayon po sa Mateo 24, talatang 7. Ang bansa ay titindig laban sa bansa. Parang bansa laban sa bansa. Kaganapan. Noong maagang bahagi ng ika-20 siglo o 20th century, marami ang umaasang patuloy maging mapayapa ang lupa o mundo. Pero nagulat ang lahat ng sumiklab ang unang digmaan dito sa mundo. Unang pandaigdig ito na nagsimula sa isang panahon ng walang katulad na pagdidigmaan. Gaya lang hinuhula ng Biblia sa mga pahayag. Ang kapayapaan ay inalis mula sa lupa upang magpatayan sila sa isa't isa. Ang sabi po dito sa pahayag 6:4. Ang sinasabi po dito yung sa Revelation 6:4. Ang sabi, iisang lamang kabayo pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpagsimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. So ano kayo ditong mga nakikita po natin? Ang pinapakitang ebidensya doon sa talata na sinabi sa pahayag 6:4. Una, ang pagsiklab ng unang digmaan noong 1914 hanggang 1918, First World War. 'Di ba? Ay waring hudyat na katapusan ng isang panahon o mundo, pasimula naman ng isang bagong yugto. Para lahat noon akala nila magtatapos ng mundo. Iyon ang isang ebidensya noon. Bagamat hindi alam na eksaktong bilang mga namatay noon sa unang digmaan, tinataya na isang encyclopedia na sa bilang ng mga nakipagdigma, ang mga nasawi ay umabot na ng mga mahigit 8,500,000 ang namatay. Di hamak na mas marami pang namatay noong pangalawang digmaan, World War II, na nagsimula noong September 1, 1939 hanggang
September 2, 1945. Kasama po dito yon. This time noon dito sa pagsakop sa atin ng mga Hapon. Tinatayang mga 35 million hanggang 60 million na sundalo at sibilyan ang mga namatay noon World War II. Mga kapatid, sa kasalukuyan, patuloy na digmaan sa gitnang silangan ang mga ilang taon na at buwan ang nakaraan matinding agawan ng teritoryo din katulad ng West Philippine Sea o South China Sea na kinakasangkutan ng Japan, Malaysia, Vietnam, Indonesia at Pilipinas laban sa China. Ito ay isang sinyalis para malapit na ang wakas ng mundo. Hindi ba natin nakikita po yan? Una, ang sinasabi dito na ang pagkikipagdigma ng bawat mga bansa na dahilan sa agawan ng teritoryo. Isa po yung dahilan. Bakit nagkaroon po ng digmaan? Ang pangalawa, pakikipagdigma sa bawat mga bansa na dahilan sa awayan ng relihiyon. So makikita po natin sa gitnang silangan ay naroon po, makikita po natin ang sabi po ng aklat 21 ng Lucas talatang 10. Ang sinabi ng Panginoon, mahipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. So, parang kingdom versus kingdom. At noong lang last Monday, alam ko po na marami pong nagsusubaybay. Nagpalitan ng rockets at mortar sa pagitan ng Israel at Palestinian Rebel o Hamas. Hanggang sa mga araw na ito, patuloy ang kanila pong alitan at digmaan. Yung mga missiles po o rockets na pumupunta po sa Tel Aviv, doon sa Israel, laban sa mga Hudyo. Ito pong mga Arabo at itong Hudyo ay may hidwaan na po mula po nung una pang panahon. At nag-uugat ito ng ilang libong ng taon na nakaraan. Doon po sa hula, pangalawa, ayon po sa Mateo 24, talatang 7, ano po nakalagay po doon? Sabi po doon sa pangalawang hula ng Biblia, na sinabi po ni Mateo, magkakaroon ng mga kakapusan sa pagkain. Ito po ay naganap o kaganapan. Ang tagutom ay naging sanhi ng kamatayan ng mahigit 70 milyon katao noong ika-20 siglo o 20th century. At problema pa rin ito sa buong mundo hanggang ngayon. Starvation. Kasi po kulang ang pagkain. Marami pong mga namamatay ng mga bata, lalo na po doon sa Africa. Ang ipinakitang ebidensya, ayon sa United Nations, ang gutom ang pinakamalaking panganib sa kalusugan sa buong daigdig. At ngayon, isa sa bawat 7 katao ay walang sapat na pagkain. Birin mo, 1 out of 7 ay talagang hindi na halos makakakain. Ang kakapusan ng pagkain sa ngayon ay hindi resulta ng minsang paghina ng ani dahil sa masamang lagayin ng panahon, kundi ito pong resulta sa 4 na problemang patuloy na lumuluba. 4 na problema po mga kapatid. Tingnan po natin yon. Mabilis na paglubo ng populasyon. Di ba makikita po natin, dumadami ang mga populasyon sa bawat bansa. Sa atin nga lang, 113 million na po tayo. Pero sa China, billion. Doon sa ibang mga lugar, sa India, billion po sila. Kaya po, ito po ay isang mga patuloy na paghihirap ng ating mundo. Pagkaubos ng matataniman na lupa, dahil ngayon infrastructures, marami na pong itinatayo mga buildings po para po doon sa paglago ng ekonomiya, doon sa paggawa ng mga highways o daanan, kaya wala na po matataniman. Doon sa laganap at kakapusan sa tubig, pagtaas ng temperatura sa daigdig o climate change. Kaya mga kapatid, titingnan po natin yung panghulang 3. Hula 3 ayon ni Lucas 21 talatang 11. Magkaroon ng malakas na lindol. Sino ba nakakaranas ng lindol? Parati, halos last week, kailan lamang parati pong lumilindol. Kaya kaganapan po, parati pong nagaganap. Palibhasa ay mas marami na ngayon ang nakatira sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol. Biglang tumataas ang bilang ng mga namamatay sa lindol o naapektuhan nito. Ang ipinapakitang ebidensya ayon sa World Disasters Report noong
2010. Sa lahat ng malulubhang sakuna, ang lindol ang pumamatay ng napakaraming tao nitong nagdaang mga taon. So marami pong namamatay pag ito ang lindol ang umaatake. Taon-taon mula 1970 hanggang 2001, nagkaroon ng 19 na lindol na itinuturing na sakuna na mayroon pong average na namamatay ng 19,587 ang namamatay. At mula nung 2002 hanggang 2011, ito lang 2011, ang average na umabot ng 28 bawat taon. Ibig sabihin 28 bawat taon ang lindol. At umaabot siya ng 67,954 na makatao ang namamatay. Marami itong mga figures o itong mga numbers na to ang masasabi. Kaya lang, para sa atin, baliwala lang. At dahil masasabi pa natin, ano sa akin, tapos na nangyari na yan. Wala na tayo magagawa dyan sa lindol na yan. Patay na yun po. Pero teka po mga kapatid, titingnan natin. Naranasan mo bang namatayan na kamag-anak dahil sa sakunang tulad dito? Nakakatakot po dahil nagaganap na po yung mga hulang ito na nakasulat sa Biblia. Titingnan po natin yung panghulang 4. Ayon po din sa Lucas din, 21:11 po. Ang sabi po doon, sa iba't ibang dako ay mga may salot. Ito po yung mga nakaganapan po. Sa kabila ng pagsulong sa medisina, milyon-milyon pa rin ang namamatay mula noong 19th century at nitong 2020 at 2021 dahil sa mga pinakahahawang sakit tulad ng pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Dahil marami ang nagbibiyahe sa iba't ibang bansa at lumalaki ang populasyon sa mga lungsod, mas malamang, mas mabilis ang nakakahawaan ito, nakakahawa at lumalaganap ang ganitong virus o sakit. Ang pinapakitang ebidensya po, titingnan po natin. Ang bulutong, ano po natin yung bulutong, ay bumamatay ng mga 300 milyong o hanggang 500 milyon katao noong 20th century. At iniulat ng World Watch Institute na nitong huling 3 dekada o 30 years ago, mahigit na 30 uri ng sakit ang nadiskubre na dating hindi nakilala at ngayon ay lumalabas na katulad ng naririnig natin yung Ebola virus, yung HIV, ito po yung hantavirus, tapos yung SARS nung last mga late 19th tinatawag nating bagong mag 2020. So makikita po natin dito na sa kasalukuyan pagdating nung 2020 ay lumabas yung COVID-19 virus ang naging bagong panganib sa kalusugan. Kaya ano ba ang sinasabi ng World Health Organization? Ito ay babala tungkol sa paglilitaw ng mga microbe yung hindi tinatablan ng gamot sa pagsasabing, sinabi po dito, darating ang panahon na mawawalan na ng bisa ang mga antibiotiko hindi natatablan ng antibiotics yung mga nagkaroon ng may sakit na ganito. Kaya wala panggamot nito na maaaring sa pangkaraniwang mga infeksyon. At muli, papatay na mga ito ng maraming tao. Mga kapatid, sa kasalukuyan, sa Brazil, sa India, United States, libo-libo po ang namamatay araw-araw. Tingnan po natin sa balita nung nakalaang ilang linggo sa India. Wala nang hospital. Halos ang mga tao talagang sinusunog na lang. Namamatay na lang po sila. Ito po, libo-libo pong namamatay. Kaya tingnan po natin sa tingin pa ninyo, biro pa ba nga itong nangyayari ngayon? Dahil dito sa hula ng nasa Biblia. Ibig sabihin, totoo po ito ang nangyari at katotohanan ng hula ng Biblia. Dito pa sa panghuli, sa panglimang hula ng Biblia. Kasi maraming hula pero hanggang 5 lang po ating tatalakayin na sinasabi po ng Mateo 24, talatang 14. Ang sabi po dito, ang mabuting balita ito ng kaharian ay pagpangaral ang buong tahanang lupa. Tinatahan ng lupa. Ibig sabihin, mga ngaral po. Ito po ang sinasabi ng Mateo 14. At ito po'y kaganapan po. Naganap ito ng itinuturo ang Biblia na ang kaharian ng Diyos. Marami pong mga tao na naghahayag o mananampalataya
ng salita ng Diyos doon sa ating pamahalaan o doon sa mga tao sa kapaligiran na si Hesus Kristo ay isang magliligtas at magiging hari. Yun ang sinasabi po doon pagdating ng 1,000 taon siyang maghahari. Pero bago mangyari yun, magkaroon po tayo ng taghirap. Kaya doon sa huling araw. Kaya ang nasabi po doon sa hula ni Daniel chapter 2 verse 44, ang sabi po dito, si Daniel kasi isa sa mga propeta na ang laman po dito ay puro hula na mangyayari. Ang sabi po niya, dudurugin na makalangit na kaharian ito ang wawakasan ang lahat ng gobyerno ng tao at iyon ay manatili hanggang sa panahong walang takda. Uulitin ko po ang sabi ni Daniel, dudurugin ng makalangit na kaharian ito at wawakasan ang lahat ng gobyerno ng tao at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda. Ibig sabihin, walang nakakaalam, patuloy ang pagwasak po nito o pagbigay ng kahirapan sa mga tao. Para maintindihan po natin mga kapatid, kung ano ang pinakalayunin ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sabi lang dito, ang kaharian ng Diyos, kung ano ito, at kung ano ang gagawin natin nito, at ang pangunahing mensahe ay ang ipangaral ng mabuting balita. Iyon po ang sinasabi ng hula na panglima doon sa Mateo 24 talatang 14. Bilang kaganapan o katuparan, ayon po doon sa Mateo 24:14. At ipangangaral ang ebanghilyong ito sa kaharian, sa buong sanlibutan, sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa na magkagayoy darating ang wakas. Di ba sinasabi po doon? Kaya po doon sa Matthew 28, yung last command, yung sa atin, o commission para sa ating lahat na mananampalataya, yun hagubilin ng Panginoon na darating ang wakas, pero dapat na ipamahagi ang salita ng Diyos bago mangyari yun. Ang ipinapakitang ebidensya nito, tingnan po natin ha. Sa buong daigdig, maraming mananampalatayang naghahayag tungkol sa buhay na walang hanggan. At ang tanda ng ating kinabukasan, matapos po dito suriin ang ebidensya, milyon-milyon ang mga sumasang-ayon na natutupad na ngayon ang tanda ng mga huling araw na inihula ng Biblia, na marami na rin po ang napapahayagan ng salita ng Diyos. Pero bago doon, sinasabi pa nga doon, matapos ang mundo, pero patuloy pa rin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Yung huling araw. Gaya na pinapakita dito sa mga hulaan from 1 to 5 ngayon. Pinatunayan mismo ng kasaysayan sa Biblia na ang Biblia ay talagang isang aklat na mapanaligan ng hula, mapaniwalaan ang na sinasabi doong hula. Kaya makapagtiwala ka rin sa mga hula sa Biblia tungkol sa hinaharap. Kaya inaasahan po natin itong mangyayari. Makakapekto sa atin ang mga hulang ito. Itong mga hulang, yung pinakahuling hula, dahil nangangato ang Diyos na wawakasan niya ang mga huling araw na ito na puno ng kahirapan. Maawa ka naman sa amin, Panginoon. Pag dumating yung mga huling araw na, mapuno pa po ng kahirapan. Kaya sabi niya, wawakasan niya. Iyon ang pangako ng Diyos. Pero ipinaliwanag sa pang-4 at pang-5 huling dalawang hula kung paano magwawakas ang mga huling araw at kung ano ang magandang kinabukasan na naghihintay sa lupa at sa mga tao. Susuriin po natin mga kapatid. Ating pinag-iralan ang mga doktrina o katuruan na naisulat sa Biblia. Noong nakaraang Wednesday tungkol sa 1,000 years, di ba? 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Ating nabasa at napakinggan. Ngunit ano ang ating naging tugon noon nung nabasa natin yon? Ano bang naging reaksyon natin nung nabasa po natin nung message nung last Wednesday? Ano naman ang inakala mong matagal pang mangyayari? Sasabihin ng iba, oh, matagal pa mangyayari yan. Kaya wala po muna tayong gagawin aksyon. Bahala na sila kung anong gagawin yan. Tutal matagal pa mangyari yan. Ito po mga kapatid ang katotohanan na nakasulat sa aklat ay ganito. Doon sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 2, ang sabi po doon, sapagkat, sabi niya, kayo rin ang mga lubos na nakakaalam
na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Di ba parati natin yan naririnig na pagdating ng Panginoon na parang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan sasalakay. Baka nga mga kapatid, ngayong gabi o bukas, darating ang huling araw. Paano na kaya? Ano nang isusulit natin sa Panginoong Ama sa araw ng dakilang paghukom? Sa sangkatauhang buhay ng pagnadatnan na tayo kung patay na. Kaya, tingnan natin ang sinasabi po dito. Sa palagay ba natin, yung unang hula at hanggang panglima ay huwag nating pansinin, huwag nating isipin, huwag nating paniwalaan, hayaan na lang at sabihin, kung ano magaganap, hindi magaganap, parang ganun na lang ang reaksyon natin. Mga kapatid, ang lagi kung hamon sa bawat isa sa atin, mula nung ako po naghahayag ng salita dyan sa pulpito, ay ito po, nais ng Diyos ay ang purihin, dakilain, paglingkuran siya ng buong puso, buong isip, buong lakas at kaluluwa. Ipamalita ang magandang balita ang tungkol sa buhay na walang hanggan mula kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, maaaring ang bawat isa ay nakukulitan na sa akin. Yung parati kong inuulit-ulit na sinasabi ito. Unananawa na kayo sa ganitong mga palaala. Ngunit ito lang ang katotohanan na nag-iisang gusto ng Diyos. Sa kanyang mga inilikha, tayo po yun. Yung mga nanampalataya o hindi. Mahirap ba yung unawain ang salita ng Diyos at gawin ang utos ng Diyos? Simulan na natin ito mga kapatid na ihayag habang may hininga pa tayo. Dahil pag pantay ng ating dalawang paa, ibig sabihin patay na tayo, wala na tayong magagawa. So ano gagawin natin? Kilos na tayo mga kapatid. Huwag nating pairalin yung tayo nahihiya. Walang nakukulong dito sa Pilipinas sa pagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Kaya salamat Panginoon sa ating pong mga kapatiran na patuloy na nananalangin. Sumasama po sa ating Bible study mga kabataan. O wake up po kayo. Huwag po tayo pa pitik po mga kabataan, parang sasama o hindi, parang lilitaw o wala, nawawala, parang palitaw. Kaya ito po ang aking pong parang pakiusap po sa bawat isa. Patuloy po nating sa ganitong mga pagkakataon ati pong patuloy na hanapin ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, samahan po ninyo po sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan, nais po namin sa mga pangyayaring ito, nawa po ay hindi po maging mahirap po sa amin kung ang mga hulang ito ay sa panghuli at darating po yung sinasabing salot na ito, itong pandemyang ito. O salamat o Diyos, dahil kahit ano pong mga nangyayari ngayon, patuloy po kaming nananangan sa inyo. At ganun din po o Diyos, katulad ng lumalabas ng marami pong mga karamdaman ngayon, ay amin pong hinihiling sa iyo na inyo po itong wakasan, Panginoon. Kaya salamat o Diyos dahil sinasabi po ninyo, wawakasan po ninyo yung mga paghihirap namin. At sa panahong ito, sa oras na ito, nais po namin idalangin din, Panginoon, ang isang kaibigan ni Evelyn Tabuso, Panginoon, si Kasiana po, na Isturosas ni Tigabul po ito. Siya po ay mayroon pong stage 4 na cancer. Kaya, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magbigay sa kanya ng patuloy ng kagalingan. O Diyos, dalawin mo siya ngayon, Panginoon, sa panalangin po namin na amin pong isasama ngayon siya. Dahil alam po namin na ikaw lamang po ang nakakilala sa kanya, Panginoon. At ikaw rin ang makapag-desisyon sa kanyang buhay. Ikaw po ang may-ari ng buhay ng bawat isa sa tao sa buhay na ito, namin sa mundong ito. Kaya o Diyos, salamat po sa iyong pagtugon, Panginoon. At ikaw po ang aming patuloy na sambahin at purihin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. At ngayon
ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos Ama, maging ang biyaya ng Panginoong Hesukristo mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid, at purihin ang Diyos. Magkita-kita po muli tayo sa Wednesday po.